Ohayo gozaimasu minasan. Nandito ako sa aking kwarto. In the process of restructuring my career. Work from home career. Ilang beses na yan. Okay, so I'm going to show you my kuripot version or kuripot Ilocana, kuripot ako version ng aircon. By the way, kahapon sobrang init. So naisip ko na, tapos nabalitaan pa sa TV na suspindi ng mga klase ang mga school. Diyos ko, ano ba naman yan, magsuspindi ng klase? Sana ay mag-provide sila ng tubig, drinking water sa bawat classroom at saka electric fan. Sus Mariosep, dahil lang sa El Nino na yan, nagsuspindi ng klase, mas mainit pa sa Saudi at sa Africa. Diyos ko, tignan nyo nga, napiprito yung mga tao sa Africa, diba? Ang iitim nila. Hindi ako racist ha, kaya lang ang dahilan na alam ko kung bakit maitim sila ay dahil napakainit ng panahon. Kaya ang arte-arte naman ng ating mga kababayan na magsususpinde ng klase dahil lang sa El Nino. Pwede naman niyang solusyonan. So kung dehydration ang dahilan, ay bawat kwarto, bawat classroom maglagay ng water dispenser na may cold water and normal temperature water para iinom ang mga bata pag naiinitan sila ng 8 glasses a day, di ba? OMG. Wala lang, umaarte lang ako kasi nga frustrated actress ako. So yun ang solution ko. And also dito sa bahay, napansin ko na napakainit sa loob dahil bakit? Semento kasi, konkreto. Syempre bato ang bahay mo, semento, at na-absorb niya lahat ang init ng araw. Pero sobrang init. Akala ko kukulaps ako sa sobrang init sa loob ng bahay. Kaya ang ginawa ko, nag-shower ako, naligo ako ng matagal. Tapos pagkaligo ko, ganun pa rin kasi nga mainit sa loob ng bahay. Hindi kasi aircon. Ang aircon lang doon sa kwarto ng mga apo ko. Doon lang sila. So, alam nyo naman ako, Ilocana, kuripot ako. Kaya, ang nangyari dyan ay, nung nainitan pa ako, lumabas ako ng bahay. So, sa labas ng bahay, may mga puno-puno sa malilim na lugar. Malamig naman. Ang presko naman. O, diba? So, artificial yung napakainit na yung hindi ka makapag-adapt sa mainit na panahon. Bakit yung mga Africans napakainit, umaabot ng 50 to 60 degrees ang kanilang temperature? Kahit sa Saudi, mapapasok ka na sa pag hinawakan mo ang mga seradura ng pintuan, mapapasok ka na ng husto. So, mas mainit pa doon. So, mayroong solusyon, di ba? Anong ginagawa ng mga Saudi? Pag lumalabas sila, nakaabaya sila, di ba? Nang itim. Bakit? Para hindi ka naman naiinitan pag nakaabaya ka. Di ba? Nag-board kasi ako doon ng 3 years. Hindi ka talaga maiinitan pag nakaabaya ka, pag naglakad ka sa kalsada. Siyempre, ayaw mong mag-abaya ka. O dito, siguro nahihiya ang mga taong mag-abaya. Di ba? Alam mo naman dito sa Pilipinas, maraming pintasera. Di ba? So, yun lang masasabi ko sa pag-adapt sa El Nino.
ninyo na yan. Tapos, I'm sure, yung mga bahay kubo o yung mga may-ari ng bahay kubo o yung mga bahay na kahoy lang ang yari ay hindi gaanong naiinitan ng sobrang arteng init. So, kasi kaya mainit ang mga classrooms na yan dahil konkreto, 'di ba? Konkreto, sakip niya, absorb niya. Arte ko magsalita na-absorb niya yung yung sunlight. Di syempre mag-iinit talaga yan, 'di ba? So, kung ang mga classrooms ay mga yari sa kahoy, ay hindi yan sobrang init, 'di ba? Init lang na normal na init lang na mainit lang talaga. Pero hindi ka ma-dehydrate at hindi ka magko-collapse na init, 'di ba? Sus, nako. Oo, yan na lang po. Ngayon, balik tayo doon sa sinabi ko paano ako gumawa ng aking ang press ko kaya dito sa lugar ko buo kahapon nung ginawa ko ito sa sobrang init. Ang presko. Ayan pa yung natitira. Kasi ang ginawa ko yung yelo itinapat ko sa electric fan. Kahapon pa yung yelo na yan. So, nasa tray siya. So, kahit natunaw na siya, ngayon, Monday kahapon, diba? Tuesday na ngayon. So, kahit buong gabi nakaganyan siya. So, hindi siya mainit, presko, nakatulog ako ng maayos. So, hanggang ngayon, ganyan pa rin ginagawa ko. Malamig pa rin, malamig ang simoy ng electric fan. Ganun lang yun. Sus Mariosep. Ay, nako. Okay, yun lang ang article ngayon. Yun lang ang article ngayon, So, umuga pa yung camera ko sa pagtawa ko. Okay, so yun lang ang technique ko ng kuripot, Lola. Hindi ko pa siya masyadong naaayos yung aking homemade air conditioner. Ganyan lang siya, kahit hindi na siya yellow. Basta natapatan ng tubig yung electric fan, syempre ilalayo mo. May distansya siya. Bakit? Para hindi mabasa yung kuryente. Alam mo na kung nung mangyayari pag nadikit ang tubig sa kuryente, diba? So, yun lang at ang liit na electric fan ko, kasi minimalism nga ako at saka itong electric fan na to, sawa naman ng Diyos, pero usog, napakalakas niya kahit napakaliit niya. Tingnan mo, liit niya, So, napakarami ko nang nasirang electric fan. Within 2 years, siguro naka 15 na ako ng electric fan na nasira. Ito na lang ang natitira na electric fan ko at maayos pa rin. So, yan lang. So, sige, tama na yung arte ko ngayon. Okay, ayun yung nasira ko ng electric fan. USB pa na electric fan. Ang mahal ng bili ko dyan, 4K ang bili ko dun. Yun, nakatenga yung electric fan na yun. Yan, nakatenga siya kasi nasira siya. USB yan, USB. Meron siyang saksakan ng USB rin kung gusto mong mag-charge ng cellphone mo, ganyan. Meron pa siyang light. Ang ganda ng niya, hardware niya. Pero yung software niya, ang bilis nasira. Natapon na yung 4K ko. Anyway, so yun lang mga kasamahan ko sa buhay. Okay, yun lang po. Haba ng video ko. Okay, so next time uli ng chika-chika ko. Good day.